been faithful through every season, and today, we have the privilege of honoring Him with what He has entrusted to us. Every gift we bring is an act of worship, declaring that He is our provider and joyfully partnering with Him in advancing His kingdom. We serve a generous Father, and the truth is, we can never outgive Him. The Lord says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse. Test me in this, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." Your generosity is making an eternal difference. Together, we are reaching lives with the gospel, strengthening families, raising the next generation, and shining the light of Christ in our community. As the Bible reminds us, God loves a cheerful giver. If you're joining us for the first time, we're simply grateful you are here. Please don't feel any obligation to give. For our Rain Light family, our giving channels are now available on the screen. May God continue to bless the work of your hands as you honor Him. And every time we gather, we offer. Let's give! Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pakindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Oh, ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, magani ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinda, daluyan ng walang hanggang mga papuri't pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, loobin mo, iyong wagas na pagsinda, daluyan ng walang hanggang mga papuri't pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga
papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. O loobin mo, O Diyos, Thou lamang. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Kaluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, loobin mo. Sinta, kaluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mong ang buhay ko'y maging luklukan na iyong hinda. Daluyan na maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, loobin mo. Daluyan, daluyan na hanggang mga maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. The simplicity of everything in life is the very Word of God. So we need to understand that the Word of God is the power of God. You are created for greatness. You are created to carry God's glory. So that's why you are not ordinary. Hear the Word, read the Word, and allow the Word to perform. Walang malaking challenges sa'yo, naliliit pananampalataya mo. Kahirapan sa buhay mo, tapos. Kaguluhan sa buhay mo, tapos. Utang mo, tapos. Learn to touch the power of God in your life by faith. To deliver the Word of God, let's welcome the Senior Pastor of Reigning Light International, Pastor Lito Peren. Raise up your hands with the BIP stickers. Please raise up your hands. So, congratulations. Kung bakit ka nandito ngayon, may plano ang Diyos sa'yo. Yung lahat ng pangit na naranasan mo sa buhay na parang normal, parang natural lang na nangyayari sa mga tao, ordinaryong nangyayari sa mga tao, I just want to welcome you. Meron ka ng opportunity to get into the supernatural. Meron ng pagkakataon na mabago ang buhay mo, mahalin mo lang ang Diyos na may lalang sa'yo. So welcome sa lahat ng mga first-timers na nandito ngayon. And sa lahat ng mga taga all the time, your life will never be the same again. You will never go home the same.
You will go home different person. A problem solver person. A strong person. No, hindi ka na iyakin, hindi ka na ayawin, hindi ka na sukuin because God lives in you. And I am who I am by the grace of God. So kaya tayo magtatagumpay sa buhay, hindi tayo dahilan sa malakas, magaling. Kaya ka magtatagumpay sa buhay kasi nasusunod mo ang plano ng Diyos sa buhay mo. You are not an accident. Hallelujah. Kapag meron kang problema sa pagkaunawa ng mga bagay-bagay sa buhay mo, kahit totoo, kahit tama, kahit makapangyarihan, pag hindi mo maunawaan, hindi mo magagawa. Do not deceive yourself. Hindi mo pwedeng sabihin na alam ko na ang salita ng Diyos kung walang resulta sa buhay mo. Because this is not all about information, but this is all about revelation. Information gives you knowledge. But vision or revelation leads to manifestation. Kapag may problema sa pagkaunawa, may problema sa gagawin. Pag may problema sa ginagawa, may problema sa resulta. So today, my goal is that to make it clear to you why you are here. Maraming mga tao, hindi nila alam kung bakit sila nandito. So I just want to share the calling. Sino dito yung malinaw na malinaw sa'yo na kaya ka nandito kasi tinawag ka ng Diyos? Hindi ka sinigawan. Hindi ka hinatak. You are called by God. Who among you today are confident enough kung bakit ako nandito? Dahilan sa Diyos na nagmamahal sa akin. That is the calling. Calling. Marami pong nagkakamali dito pagdating sa calling na ito. Maraming mga Kristiyano, akala nila, tinawag sila para umattend. Pakitingnan mo yung katabi mo. Attendance ka ba? Because that is the goal. Kung ang pagkaunawa mo sa pagiging Kristiyano ay umattend lang, so it means to say that you are just an attendance. Ang importante sa iyo, dalawang bagay lang, present o absent. May kausap po ba ako mga kapatid ko? Nagiget nyo po ba ang pinag-uusapan natin? So kapag may problema ka sa pagkaunawa, hindi ka tinawag para attender. Meron ako nakausap na pastor, sabi ko sa kanya, alam mo bang tinawag ka? Sabi niya, opo, tinawag ako, pastor. Sabi ko, paano mo malalamang tinawag ka? Nag-isip siya. Nagpipreach ako, pastor. Nagmi-minister ako, pastor. Tsaka nagtuturo ako ng Bible, pastor. O, tinawag ka na yan? Oo, pastor. Sabi ko, paano mo malalaman tinawag ka? Hindi doon sa ginagawa mo. Sabi ko, malalaman mo na tinawag ka kung kilala mo ang tumawag sa'yo. Pwede ka kasing may ginagawa pero hindi mo kilala ang tumawag sa'yo. Yung ginagawa mo, hindi yan ang magdidetermine kung sinong tumawag sa'yo. Sino ang nandito ngayon? Naiintindihan nyo yan. So we need to define calling. You are called by God not to do ministry. Yung Ephesians chapter 4, verse 11 and 12, ito yung ibinigay niya sa akin. Nilatagan niya ako ng mga verses. Again, ang premise ko, pag mali ang unawa mo, mali ang gagawin mo. Pag mali ang ginawa mo, mali ang resulta. Who among you here boldly enough to accept that your life has no result?
Ginagawa mong isang bagay paulit-ulit, umaatan ka ng church, pero ang buhay mo walang resulta. Walang power. Walang result. So, pinakita sa akin itong verse na to, sabi niya sa akin, and He Himself, Jesus Christ, gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Sabi ko sa kanya, Pastor, that is fivefold ministry. We are not called by God for a ministry. You must know your calling. Dapat kilala mo ang Diyos. Alam mong tinawag ka. Pero saan ka tinawag? Para saan ka tinawag? Kasi yung pagkaunawa mo, sa pagkatawag mo, diyan ka gagalaw. Hello, may kausap po ba ako mga kapatid ko? Sino dito nabubuksan ang utak natin na makitid ngayon lumalawak? Congratulations sa mga testimonies. This is very powerful and you are next in line. Huwag kayong mga critical. Sa kanila lang yun. No. Isa ang Diyos natin. Kung nangyari sa kanila, mangyayari din sa inyo yun. Young people, hallelujah, makakapag-bless din kayo sa inyong mga magulang. Alisin lang ang yabang. Ang problema kasi, hindi mo na kilala ang Diyos, hindi mo pa kilala ang pastor mo. Kasi, ang pagkaunawa mo, ang Christian, umattend. Alam nyo ba, ang pagiging Christian, kahit saan ka umattend, walang mangyayari sa'yo kung may problema ka sa understanding. I want your life to be fruitful. I want your life to be productive. I want your life to be successful. Why? Because this is what God designed in your life. Kaya natin ito ginagawa. So I just want to read this verse. So what is the purpose of this fivefold ministry? This is not calling, this is ministry. Hindi lahat na nagmi-minister, kilala ang tumawag sa kanya. Yes, maybe may information ka, pero wala kang relationship. Knowing is having relationship. Yung asawa ko, grabe, kilala ko siya. Malalim ang pagkakilala ko sa kanya. Alam ko kung natutuwa siya, alam ko kung galit siya, alam ko kung hindi siya satisfied, alam ko kung satisfied siya. Why? I know her. Hindi lahat ng babae kilala ko ng ganyan. Tuktok pa lang niya kahit maraming tao, alam ko tuktok ng asawa ko yon kasi kilala ko siya. Yabag pa lang ng tsinelas niya, alam ko siya na yun kasi kilala ko siya. So that is knowing is all about. You must know your caller. You are not called for a ministry. You are not called to attend. You are called by God to have relationship with Him. My calling is for me to become His son. Hallelujah. Sino masaya na nandito ngayon? Tinawag ka para maging anak ng Diyos. Dapat kilala mo ang Diyos, na ang Diyos nagmamay-ari ng lahat ng bagay. We are called to become a son. Hiridero tayo. Hindi ka kawawa, hindi ka nagmamakaawa, tagapagmana ka. Bakit ka nahihirapan? Kasi para kang daga na pumasok sa kulungan. May konting bagay doon, pumasok ka, pagpasok mo doon, sumarado, hindi ka na makalabas. Yes, pwedeng inform ka kay Lord, pero nasa cage ka. Hallelujah. Wala kang magawa. Hindi mo maibigay ang buong panahon mo kay Lord. Bakit? Meron ka ibang Lord. Small letter. Sino excited na nandito ka ngayon? Kilala mo ang tumawag sa'yo,
Alam mong tinawag ka para maging anak. Pag ikaw talaga anak, hallelujah. Iba ang anak. Iba ang anak. Ang anak hindi humihingi. Ang anak hindi nagmamalimos. Ang anak nagkukuman. Kung makapangyarihan ang tatay mo, dapat ang anak makapangyarihan din. Kung ang tatay mo mayaman, dapat ang anak mayaman din. Mahirap yun. Kailangan pa bang i-memorize yan? Pag pango ang tatay, pango ang nanay, pango ang anak. Tama? Ang mahirap. Pag pinanganak, ang anak matangos ang ilong. I'm talking about DNA. DNA is very important. Kung totoong anak ka, magmamanifest naturally yan sa life mo. Hindi mo yan paghihirapan. Kasi nananalaytay sa dugo. Sino masaya na nandito ka ngayon? Alam mong tinawag ka. Kasi pag pinag-usapan ng relationship, hindi lahat ng relasyon maganda. Tanong ko sa inyo, paano ka makipagrelasyon? Pag ba nahirapan na, ayawan na? Mahal mo ba lang siya kapag mayroon kang natatanggap? Relationship defines by faithfulness. Tanging mga faithful person lang ang pumapasok sa relationship. Hindi pwedeng pling-pling. Hindi pwedeng pa-cute. Who among you are excited this morning? I am called by God not to become a pastor. I am called by God to be His favorite son. Alam niyo ba, para maging favorite ka, dapat sumiksik ka lagi kay Daddy. Magpapabibo ka kay Daddy. That's my son. You must know your God. Hello? Pakikaway-kaway dito na unti-unti mo nakikilala ang Diyos mo. Grabe, ang dami ng testimony, oh. Nagtataka ko, kung sino yung mga nagmula dun sa baba, mas mabilis silang umasenso. Bakit? Kasi yung kanilang mga CEO, naging blessing na yung life nila, yung testimony nila, kaya mas mabilis umarangkada. Pero yung matagal ko nang kasama, grabe, hanggang ngayon, hindi pa rin niniwala sa akin. Kapag hindi ka naniwala sa akin, wala resulta sa buhay mo. Because it is not all about me. It is all about the Word of God. Kaya ako naging pastor. Kasi una muna akong naging anak. Bago ako naging pastor. Hindi pwedeng pastor ako para maging anak. Who among you today are here because of your relationship with God? God is not religion. God is not belief. God is a person and He wants relationship. When we talk about relationship defines only by faithfulness. Pakitaas ng mga ang kamay ng taong tapat. Yung mga tapat, pakitaas ang kamay. Mga kasama, spiritual thing to. Hindi ka narito para sa attendance. You are not here for information. You are not here for lesson. You are here for impartation. Because when you receive it, your life will never be the same again. Kaya bold and radical, passionate ako dito kasi ayoko ng mga anak ng Diyos kawawa. Pinagsamantalahan ng mundo. Ang gusto kong makita, yung mga anak ng Lord na nag-glow. So dapat nagmamanifest sa life natin kung ano ang sinasabi ni Lord. Kaya walang power, hindi ka maka-influence kasi walang result sa life mo. Pero kung may result sa life mo, may effect sa life natin, grabe, magiging excited ka. Kaya kung may magandang produkto ang buhay mo, maniniwala asawa mo, maniniwala anak mo. Ang problema lang kasi, hindi mo alam ang calling mo. Hindi mo calling ang umattend. Ang calling mo, mahalin si Lord ng tapat. Eh yung iba kasi parang artista, 2 hours na banal. Hallelujah, praise the Lord.
Glory to. Kahit pa umiiyak ka, kahit pa lumuluhod ka, hindi mahalaga yung ginagawa natin dito lamang. Ang mahalaga, paano mo i-apply paglabas? Totoo bang makapangyarihan ng Diyos? Totoo bang mayaman ng Diyos? Yes! Look at me! It manifests His glory. It manifests His love. It manifests His abundance. Sabi sa akin, Pastor, umaasenso ka na. Sabi ko, bago pa ako ipanganak, asensado na ako. Ngayon lang siya lumalabas. Kasi ngayon ko lang naintindihan. Dati pinaghirapan ko lahat yan. Nagnegosyo ko, ginawa kong gabi ang araw ay gabi, nangutang din ako, milyon-milyon ang utang ko because of business. I do all my effort. I've been there. May utang kaya ako, against ako sa utang kasi ang hirap ng may utang. Kababayad mo lang, nag-iisip ka na naman ng pambayad. Hindi ka makatulog sa gabi. Naninisi ka pa. Dati yung asawa ko, grabe. Sabi ng asawa ko sa akin, ako lang naman na nag-iisip. Hindi ka nag-iisip eh. Kaya ako mabilis tumanda. Ginaganon ako dati ng asawa ko. Sabi ko, love, wala na akong magawa eh. Kundi magtiwala na lang. Sabi ko, love, I have a conviction. Hindi ako magpapagupit ng buhok hanggat hindi tayo nagiging debt-free. Hanggat hindi tayo nakakabayad ng utang. That is my covenant. I want to be a Nazarite person. Lord, ayaw ko na tayo ay may utang. Hindi ako magpapagupit. Madami akong narinig, katawa-tawa. Pero malinaw sa loob ko. May nagsabi sa akin, Pastor, hahaba ang buhok mo para si Samson. Pero hindi ka makakabayad ng utang. Pero hindi ko inintindi yun. Ang inintindi ko yung conviction. Huwag niyong inintindi ang pinagsasabi ng mga tao sa paligid mo. Ang intindi mo sinasabi ni Lord sa iyo. Because it is relationship. Kaya kayo pati napapagtawanan eh. Ng asawa, ng anak, nakasama sa bahay. Kasi hindi totoo. Hindi ko sinasabing maging perfect ka. Nagkakamali tayo pero umaamin. Mga babae, umamin. Alam niyo ba na pagka daw may giyera, dapat daw ang ipapadala sa giyera mga babae. Alam niyo kung bakit? Hindi rin nagpapatalo yung mga yan. Hindi nagpapatalo mga babae. Kaya daw kung merong giyera, mga babae daw ang isugo sa giyera para pag-uwi, panalo pa rin. Sino dito ang excited ka na ang unang-unang makakakilala sa'yo asawa mo? Dapat kamukha mo si Kristo. At hindi pilitan yan, natural yan. So kaya, napakahalaga ng pinag-uusapan natin. I am called by God for a relationship. So kaya gusto kong basahin sa inyong Ephesians chapter 5. Starting from verse 15. Be very careful. Sabi mo sa katabi, be very careful. Very careful. Very na careful pa. So this is very emphatic to tell you, do not be careless. Christians, do not be careless. Be careful. Not just ordinary carefulness, but be very careful. Ingat na ingat ka. Be very careful then how you live. Not as unwise, but as wise. Alam niyo ba ang mga wise? Pag nakarinig sila, ginagawa agad wise. Ano ang kabaliktaran ng wise? Foolish. Tinuro mo na, ano?
Turo mo na naman, ano? Turo mo na naman, oo. Pero pag hindi niya, alam ko na, pag ginawa niya, palpak. Wise, unwise. Sabihin mo sa katabi mo, be wise. Who among you are more than willing to be wise right now? If you are wise, you are careful how you live. Hindi ka careless. You need to be careful. We are called by God not to live a lousy life. We are living in a careful, in a world that is evil, in a world that is corrupt. So that's why you need to be careful. Baka mahawa ka. Be careful how you live. Binibless ka ni Lord para maging blessing. Binibless ka ni Lord para yung galit sa'yo maging kaibigan mo. Kristiyano, huwag kang mangungutang. Kristiyano, ang anak ng Diyos, huwag ka rin magpapautang. Kasi yung nangungutang at nagpapautang, pareho lang. Honor the word of your pastor. Pag sinabing no, no! Hindi yung, huwag na lang natin papaalam kay pastor to, ha? Be careful how you live. Be careful how you live. Sabi mo sa katabi mo, be very careful how you live. Be wise. Tandaan nyo, ang mga wise hindi na i-scam. Ang mga pulis, akala ko ang pogi-pogi. Akala mo lang yan. Akala mo ang bait-bait. Akala mo lang yan. Makikilala mo na yan pagkasama mo sa bahay. Nagbabait-baitan lang yan, nagpupugi-pugian lang yan para maakit ka. Para ma-scam ka. Sabi mo sa katabi mo, be wise. Sino dito ang mga wise? Nasa kamay ng mga wise. Ang mga wise hindi nagpapauto. Hindi mo ako mauuto. Nakasalalay ang magiging... Tiningnan ko talaga yung asawa ko eh. Nakita ko siya nung malayo. Sabi ko, maganda tong babaeng to ah. Siguradong maraming nanliligaw dito. Be careful how you choose. Kaya maraming mga Kristiyano nagsasuffer ang buhay, nagsasuffer ang relationship kasi hindi sila wise. Problem sa money, problem sa relationship, kaya siya nagsasuffer because of your choice. Kaya naghihirap ang tao, hindi dahil lang sa perang dumarating sa kanya. Kaya naghihirap ang tao dahil lang sa pagbabudget niya. Baka naman, pautang. Imagine mo, yung bayarin mo sa tubig, bayarin mo sa bahay, bayarin mo sa kuryente, uutang mo. Be choose how to live. Be wise. Sino may naiintindihan? Be wise. And then, sumunod na verse 16. And then sabi niya, ano sabi ng verse? Making the most every opportunity because the days are evil. The days are evil. So you need to be careful how to live. May panganib. May panganib sa relationship, may panganib sa health, may panganib sa finances. Hallelujah. May panganib sa pagiging Kristiyano mo. Maraming mga religious people umaattend lang sa church kasi you want impartation for your application. And if there is application, there is a result. Who among you are excited? Pakisabi sa katabi, buti na lang. Hallelujah. Verse 17. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Ano ba ang gusto ng Diyos sa'yo? Ayaw ng Diyos na naghihirap ka. Ang gusto ng Diyos, asensado ka. Ba't hindi mangyari? Kasi foolish, hindi siya wise. Hindi siya marunong mag-follow ng instruction.
Ito ang pangpaasenso. Step 1, hindi yan. Tandaan mo, pag hindi ka mag-i-step 1, walang step 2. Walang step 3. Walang step 4. Walang progress. Baka naandun ka pa lang sa grade 1. Kristiyanong unwise, grade 1. Ang mga pinanghahawakan, elementary teaching. Hallelujah. Buti na lang, nandito kayo ngayon. Sino dito masaya? Gustong-gusto ka na pa-asensohin ng Lord, nang gigigil ng mga anghel. Ang problema lang, hindi ka naka-align. Sa prosperity, naka-align ka sa poverty. Get out of being common and live as wise. Be careful how you live. Pakisabi sa katabi, be careful how you live. Thank you, Jesus. Verse 18. Do not get drunk on wine. Thank you, Jesus. Which leads in debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Ako po, hindi ako nahihiya at madaldal na madaldal ako. Tapos masaya ako sa pagdadaldal ko. Kasi yan ang prinsipyo pala ng lasing. Pare, ang lasing, hindi mo kayang awati magsalita. Awati, hindi ako lasing. Ang gusto kong maintindihan nyo ngayon, parehas tayo ng iniinom. Dapat parehas tayong puspos ng Espiritu Santo para madaldal tayo. Get wine of the Spirit, or get drink of the Spirit, not of wine. Kaya dapat kung lasing ka, hindi ka maawat dumaldal. Walang Kristiyanong tahimik kung talagang pinangungunahan ng Espiritu Santo. Wag na wag ninyong pipiliing mapera, pero mahirap ang buhay. Tingnan mo yung katabi mo. Wise. Sino dito ang gusto mo malasing ka sa Espiritu Santo ng Panginoon? Believing is very important. Understanding is very important. If you believe, it will manifest. Yung gustong malasing sa Panginoon. Pag nagkukwentuhan tayo, hindi matapos-tapos ang kwentuhan natin, masaya tayo. Ang hirap kausap pag kinukwento na patungkol sa Panginoon, parang patay. Wala namang resulta sa buhay. Yabang na yabang, gandang-ganda, pero walang result. Manghihingi pa hanggang ngayon sa magulang. Ang yabang, God is the source. God will lead you into multiple resources. Your job is not your source. God is your source. Grabe si Adam. Imagine niyo ang nakalagay sa kanyang testimony. Yung mga travels niya, local. So susunod na testimony niyan, meron ng international. Because our God is ever progressive God. Hindi siya na-stagnate. Ang mga yan, lasing na rin eh. Pastor, asan ka ngayon? Sama ako. Kaya kung ikaw religious person pa rin, ang understanding mo ng calling, sumimba, umupo, umuwi. Tawag dyan, Zimbabwe. Dapat, pag umupo ka, magre-receive ka ng impartation, magre-receive ka ng instruction, pag uwi mo, application. Because you are wise. Without application, there is no result. Pakitingnan mo yung katabi mo, kumusta buhay? Ano sagot? Eto, humihinga. Dapat ang buhay mo may kabuhay-buhay. Wala kang limitasyon. Lahat ng planuhin mo nangyayari, bawat gagawin ng kamay mo, pagpapalain. Hallelujah, kasi lasing tayo. Sino dito ang excited sasama sa aking kalasingan? Sa Espiritu Santo ng Panginoon. Sa usapan namin, may nangyari sa buhay, hindi kasi porke tumango, naintindihan. Nalalaman ko lang may naintindihan siya pag may nagawa siya at nag-produce ng result. Kaya hindi patagalan sa church. Kaya wag niyong hindi galing sa atin ang mga tao.
Kahit na anak mo yan, i-develop mo yan. Huwag ikaw ang maging hadlang ng kanyang pagkabanban. I-develop mo. Si Jem, nandiyan ba si Jem? Grabe si Jem, 12 years old dyan. Nagtitimpla na ng kape kay Kay Cha. Pero ngayon partner na. Grade ano si Jem ngayon? Grade 9. Tapos ilang taon? 15 years old. Pero ang utak pang 20. Kausapin mo yung tao. Yung iba mo kang 30 kung mag-isip, kung mag-desisyon. Anga-anga talaga. Be wise! Walk with the wise and become wise. Huwag mo sasamahan yung mga anga-anga. Hindi lahat na nagsisimba dito wise. O huwag mo nang titingnan ng katabi mo. Hindi siya yan. Kasi kung wise yan, may result sa life. Kung estudyante, nakaka-graduate. Kung nagnegosyo, hindi na babankrupt. Pag nag-disciple, lumadami. Pagka nagrelasyon sa pag-asawa, gumaganda lalo ang babae. Pumupogi ang lalaki. Bakit? Wise. Maging futuristic kayo. Life is what you make it. Kaya itong sinasabi ko sa inyo, alam niyo ba na may nagpa-schedule sa akin, December 12. Sabi niya, Pastor, pasingit sa schedule mo, alam kong busy-busy ka, pero para masigurado namin pupunta ka sa leadership summit namin, i-block mo na ang December 12. Sa amin ka na. I want to receive your impartation. Hallelujah. Sila nakikipag-appointment kasi may nangyayari pag may sinabi ako, bakit ikaw? Parang talunan pa rin. Na demonyo. Tinan mo yung katabi mo, never again. Sino dito magiging wise, magiging wise, magiging wise? Grabe, wala pa ako sa outline ko. To God be the glory. Pero kayo mag-alala. Yan pa lang na narinig ninyo, sapat na yan. Pag ginawa nyo yan, next week, iba na buhay mo. Next month, iba na ang buhay mo. Next year, iba na ang buhay mo. Papaganda ng 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 papaganda. Backward never, forward ever! Eh yung iba kasi grabe, parang Pasko, parang piyesta, parang birthday, season. Kung umattend, seasonal. Buti na lang seasonal, hindi. Seasonal, regular. Yan ang gusto ko sa inyo, nag-iisip kayo. Ayoko nang ma-attend lang kayo dito for the sake of attendance. Dapat may power yung life mo. May impact, may influence. Merong masaya sa buhay kasi nakasama ka. Nag-cross ang landas ninyo. Eh yung iba kasi dito, boy scout lang eh. Babae, nag-i-scout ng boy. Sino kaya ang pogi? Uy, pastor, ang tangkad nun. Pwede sa akin yun. Ang tanong, pwede ka ba sa kanya? Boy scout, nag-i-scout ng girl. Meron din namang girl na nag-i-scout ng boy. Pagkatapos ng worship, humanda ka sa future na nag-aaway kayong mag-asawa. Yung anak mong magugutom kasi hindi ka marunong, wala kang wisdom, you are unwise. Hallelujah. Huwag mangyari sa buhay mo, huwag matigas ang ulo. You know, your biological father knows your past. Your biological father knows your present situation. But I am, as your spiritual father, I know your future. Life is hard. Life is evil. Be wise. Let them learn according to their experience. Huwag niyong iiwas na matuto sila.
Hindi lahat kaya mong ituro. At mga anak, huwag basta-basta makikinig sa magulang kung pampalayo sa Diyos. Kasi hindi ka galing sa nanay at tatay mo, galing ka sa Diyos. Mas maganda ang plano ng Diyos sa iyo kaysa sa plano ng nanay at tatay mo. Hindi porke masaya sama-sama, tama. Merong temporary, pero merong pang eternity. Hallelujah. Wala ka dapat double standard life. Walang ibang magpapasaya sa iyo kundi si Lord. Mga tao ni Lord. At tayo yon. Ang kasayahang meron tayo, walang guilty feelings. Ang kasayahang meron tayo, nagbibigay ng confidence. Nandiyan ba yung plano? Na-send ko ba yung plano? Yung floor plan. Kung kaya natin, i-flash natin. Gusto kong makita ninyo yung future. Para ba mangarap ka? Yung iba kasi wala nang pangarap eh. Ang gusto lang talaga maka-attend. Alam niyo, yung mga pastor sa Pililya, grabe yung ginagawa ng Lord sa kanila. Excited silang pumunta rito. Kailan kami, tapusin niyo muna yung arm and train. Sa Kainta, sa Pasig, grabe, walang kahirap-hirap. Ang mahalaga, willing ka magpagamit, kahit wala pa. Wala pa nga, hindi ka na willing. Psalms 37:4. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. And you are next in line. 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 Hallelujah. Ay, Lord, paano ko gagawin to? Verse 19. Verse 19. Oh. Verse 19 says, speaking to one another with psalms, hymns, songs from the Spirit. Grabe yung pala yung pag-uusapan natin. And sing, make music from your heart to the Lord. Grabe, sabi ko sa praise team, mag-compose kayo ng mga songs. Meron akong tinap ang kanyang passion, mga film. Sabi ko sa kanya, bro, yung talent mo, ibigay mo, itodo mo kay Lord. Hindi ako binigo ni Lord. To God be the glory. Kasi ang pinag-uusapan natin, hindi makikinabang ang mundong ito sa talento at galing mo. Si Lord ang makikinabang. Papahangain natin ang mundo. Sinong masaya na nandito ka ngayon? So, speaking to one another with psalms. Kaya pag kinausap mo yung iyong kapatid, yung iyong kasama, hindi para magpa-cute, kundi para ma-encourage. Sumunod sa Lord. And then, verse 20 says, always giving thanks to God the Father for everything, in the name of our Lord Jesus Christ. Be careful how you live. Tandaan mo, pag reklamador ka, hindi ka makakarating sa promised land. Nabasa ko sa Bible yun. Laging nagpapasalamat. Ang nakapasok lang sa promised land, si Joshua at si Caleb, na meron different spirit. Today, you must understand your calling. You must understand your calling. You are not called to sit every Sunday in the church. You are not called to ministry. You are called by God for an intimate relationship with Him. Next week, be here. Merong i-expose si Lord na different kinds of Christian life. Because I do believe being a Christian is not a generic one. It is a branded one. Marami pong Christian, pero dapat hindi ka generic. Christian ka, pero branded. May quality. Ang taas ng value mo. Who among you are excited? So, today, hindi mangyayari ang mga bagay na to na wala ang Panginoon. I appeal to each and every one of us. Trust the Lord. Be faithful to the Lord. Because in John chapter 3 verse 16, He said, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. We are blessed not just in eternity.
Hindi ho sa langit na lang tayo giginhawa. Anak tayo ni Lord. Dito pa lang sa lupa, pwede ka nang guminhawa. Kaya lang, dapat maging anak ka. John chapter 1, verse 12. John chapter 1, verse 12 says, no, John 1:12, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Who among you wants to become children of God? So this is just a beginning. Hindi ka child of God 20 years na lumipas, child ka pa rin. Dapat man and woman of God ka na. It talks about relationship, but it requires maturity in relationship. Who among you wants to become a child of God? You are an heir. You are an heir. Kung ikaw ay anak, ang resulta ng pagiging anak, masunurin. Sabi ni Jesus, if you love me, you will obey what I command. Kaya ako nagpastor, hindi para maging anak. Naging anak muna ako bago ako nagpastor. And because God loves me so much, He prepared everything for me, for His church. Not in scarcity, but in abundance. And there is more to come. Grabe na picture out ko na nagpupuntahan dito. Yung electrical natin, nagpunta dito last Thursday. Pumunta dito. Last Friday. To God be the glory. Sila na nagpupuntahan dito. Ayusin yung electrical natin. Titingnan ko yung quotation niya. Sabi niya, Pastor, wala kang iintindihin. Hindi ko papakiawin. Labor lang ang babayaran mo. Kayo ang bibili ng materials. Hindi ko minamadali ang lahat ng bagay. Because I am wise. Hindi porke may pera, bara-bara. May gagawin si Lord. Today, I want you to be wise. If you are sons and daughters of God, you will become wise. But before you become sons and daughters of God, first, you need to be a child of God. Pwede bang tumayo tayo? Let's worship the Lord. Dati po, anak ako ng kasamaan. Elementary pa lang ako, hindi alam sa bahay to kasi mukha akong mabait. Mukha akong hindi salbahe. Kaya pagka yung mga kalokohan ko, kinukwento ng mga tropa ko, hindi naniniwala yung mga magulang ko. Kasi mukha akong mabait, mukha akong hindi salbahe. Umiinom na ako ng alak, elementary. Natikman ko na marijuana. Pagdating ng high school, nagtinda na ako ng drugs. Marijuana sa campus. Gangster din, kasama sa gang. Starter sa fraternity ng trouble. That's my life before. That's my life. Walang kakwenta-kwentang buhay. Paggabi, hindi ka makatulog kasi nakukonsensya ka, ang daming nagawa mong mali. Tapos pag naglalakad ka, natatakot ka na baka bigla mo na lang may sumaksak sa'yo, may sumapak sa'yo. That's my life before. But November 29, 1989, I surrender my life to Jesus. Everything. Doon ako naka-experience na, grabe, sa lahat ng natikman ko na substance, iba yung bigay ng Panginoon sa akin. Matinding kagalakan kahit hindi lasing, masaya. Kasi dati, para sumaya, kailangang maglasing. Grabe, November 29, 1989. Binigay ko yung buhay ko sa Panginoon. At kung ikaw ngayon, alam mong makasalanan ka, parang malayo ka sa Diyos, maraming guilty feelings, maraming takot, hindi mo nakikita ang iyong future, you need to go back to your Creator. Go back to your Maker. It is God. Romans chapter 5 verse 8 says, but God demonstrated His own love for us in this. While we are still sinners, Christ died for us. Who among you are thankful? Lord Jesus, namatay ka para sa aking mga kasalanan. Upang ako ay tubusin, upang ako ay patawarin, at upang magsimula ako sa buhay na mayroong kabanalan.
That is opportunity. That is opportunity. Rare ang opportunity. You need to see this as an opportunity. If you receive Jesus as your Lord and Savior, your life will never be the same again. Your perspective will never be the same again. Your decision making will never be the same again. It is God who gives you wisdom. In the count of 3, bibilang po ako sa sino mang gustong tumanggap sa Panginoon. Lumapit po kayo dito sa harapan. Bibilang ako ng 3. And this is for your reconciliation. This is not for religion. This is not for membership. This is for your relationship with God. In the count of 3. 1, patatawarin ng Diyos ang iyong kasalanan. 2, gagawin kanyang anak. And 3, bilang anak, gagawin kanyang tagapagmana. Simula na ang kasaganaan sa iyong buhay right now. Make this front as your personal altar. Please come forward. Please come. 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 Let's worship the Lord. Nais kang maranasan, marinig, nais kong masilayan iyong kagandahan. O Diyos, ikaw ang hari ng aming lahi, Panginoon. Purihin ka, nais kang maranasan, marinig, nais kong masilayan iyong kagandahan. O Diyos, ikaw ang Ng aming lahi. ng aking lahi, Panginoon. Panginoon. Purihin ka. Purihin ka, nais kang maranas. Maranasan natin ang Panginoon ngayon, ang kanyang himala, ang kanyang kapangyarihan. Just ask God right now. Masilayan yung kagandahan. O Diyos, ikaw ang hari ng aming lahi, Panginoon.